Amen. So mga kapatid, bago na ang MR natin at ang general title niya, yung buong MR, Experiencing, Enjoying, and Expressing Christ, number 2. So ibig sabihin ay pangalawa na to. Pero dito nakalagay volume 3. Amen. Okay, so para sa linggong ito, mag-uumpisa tayo sa week 13. So week 13 kasi ano na to, continuation na to. Amen. So dito sa week 13, ang title natin para sa whole week ay The Seed of David Becoming the Son of God. Amen. So may dalawang title, Seed of David and then Son of God. Siyempre, yung mga medyo may kaalaman na nila ang ibig sabihin ng Son of David. Okay? Tapos naging Son of God. So, ang linaw naman eh. Pag sinabi mong Son of David, tao to. Kasi Son of David, tao si David eh. Pag sinabi mo namang Son of God, divino to, Diyos to. No? O kaya kahayagan ng Diyos. So, yan yung mga terminolohiya na kailangan familiar tayo para mas maintindihan natin. Son of David, ibig sabihin, ito yung human nature. Okay? Son of God, ito yung divine nature. So, sa Panginoon o kay Kristo, merong dalawang nature, siyempre. Ang pantaong kalikasan at ang dibinong kalikasan. Amen. So, ang schedule natin ngayon ay week 13. Okay? Week 13. At ito ay day 1 o Monday. So, babasahin ko na yung mga Bible verses natin para dito. Acts 13:32-33. And we announce to you the gospel of the promise made to the fathers, that God has fully fulfilled this promise to us, their children, in raising up Jesus. As it is also written in the second Psalm, You are my son, this day have I begotten you. Amen. So binanggit una yung gospel, yung salitang gospel. Gospel of the promise. Kasi yung term na gospel, ang ibig sabihin niyan ay good news. No? Mabuting balita. Glad tidings, masayang balita. So yan yung word na gospel. Okay? At itong gospel na binabanggit dito, sa mga nagdaang panahon, isang pangako siya. Sabi niya, promise made to the fathers. Ito yung mga Old Testament na mga father. Kaya sa Lumang Tipan, pwede natin sabihin, yung gospel ay isang pangako. Pag sinabi mong pangako, hindi pa nagawa. Kung ano man yung mabuting balitang yan, hindi pa nagawa. At pagkatapos sinabi sa atin dito, natupad. Okay, natupad itong kanyang pangako. Siyempre, natupad yan sa panahon na natin. Okay? Pinangako siya sa mga father sa Old Testament. Natupad siya sa kapanahunan natin. No? At itong katuparan na ito ay tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng pagbangon niya kay Kristo mula sa kamatayan. So ano yan? Yan yung muling pagkabuhay. So, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang katuparan ng Ebanghelyo na pinangako nung kapanahunan ng mga ama. So, yan yung mga sinaunang mga tao ng Diyos. Biro mo, yung pangako binigay sa kanila. At pagkaraan ng mga ilang taon, o ilang libong taon, pwede natin sabihin, natupad din sa panahon naman natin. At ito ay tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Tapos, dinagdag pa, so yung kanyang pagkabuhay na muli ay isang pagsilang na binabanggit sa aklat ng mga Salmo. Sabi niya, You are my son, this day have I begotten you. This day, okay, ay tumutukoy sa day of resurrection. So sabi niya, ito yung araw na isinilang kita.
Sinilang siya ng Diyos. So, ibig sabihin nito, um, sa Panginoong Hesus, may dalawang pagsilang. So, yung unang pagsilang, syempre, ito yung kanyang pagkakatawang tao. Ito ay sa pamamagitan ni Maria. Siya ay isinilang bilang isang tao. Yun namang pangalawang pagsilang niya ay ang kanyang pagkabuhay na muli, na diniklara, okay, sa araw na ito, isinilang kita. So, yan naman yung pagsilang sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Okay, so magbabasa na ako. Amen. So, resurrection was a birth to the man Jesus. He was begotten by God in his resurrection to be the firstborn son of God among many brothers. He was the only begotten Son of God from eternity. After incarnation through resurrection, he was begotten by God in his humanity to be God's firstborn son. Ayun. Amen. So, ang pagkabuhay na muli, okay, ay ang pagsilang sa Panginoon bilang panganay na anak ng Diyos. Pag sinabi mong panganay na anak, ibig sabihin maraming sumunod na anak. Kaya panganay. Ang ibig sabihin ng panganay, unang anak at merong mga sumunod na anak. Okay. Pero sa sinasabi rito, sa nagdaang kawalang hanggan, siya ay bugtong na anak. No? At siyempre, nung siya ay ang bugtong na anak, pwede natin sabihin, yan yung panahon na siya ay wala pang pantaong kalikasan. Siya ay bugtong na anak. Subalit nung siya ay namatay, nabuhay na muli, naisilang ang marami mga anak ng Diyos kasi napalaya na yung buhay niya. Di ba? Sa kanyang pagkabuhay na muli, naging espiritong nagbibigay buhay, nakapasok na sa mga pinili niyang tao, sila ay nagtaglay ng buhay ng Diyos, isinilang ng Diyos, para maging mga anak ng Diyos. No, kaya nung isilang yung maraming mga anak ng Diyos, si Kristo ang siyang naging panganay na anak. Kaya dito makita natin yung mga ilang status ng Panginoon. Bugtong na anak, nag-iisang anak. Panganay na anak, marami mga anak at siya ang panganay. No? At siya ay naisilang na muli ng Diyos, no? Sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. For our experience and enjoyment, the Lord's status is of two natures, human and divine. These two natures of Christ's person are indicated by the two titles of Christ in Romans 1:1-4, Seed of David and Son of God. Amen. So yung Panginoon, sinasabi rito, para natin siya maranasan at matamasa, dapat meron siyang dalawang kalikasan. No? Ang kalikasan ng tao at kalikasan ng Diyos. So, yun yung sinasabi sa atin. At ito ay isa sa mga dahilan o mabuting bagay na siya ay may dalawang kalikasan ay upang atin siyang maranasan at matamasa. So, ibig sabihin, kung hindi siya naging tao, una-una, Diyos na talaga siya. Wala nang problema yon. Pero sa kanyang pagkasakatawang tao, nagkaroon siya ng bagong kalikasan. Yan ay ang kalikasan ng tao. At dahil dalawa yung kalikasan niya, no, pang taong kalikasan at dibinong kalikasan, pwede siyang matamasa at maranasan natin. Amen. Okay. So, yung dalawang kalikasan niya, una-una kasi kalikasan ng tao, ay tinatawag na Seed of David. Nang ibig sabihin, ang kanyang kalikasan ng tao ay nagmula kay David. So si David ay isang hari sa lumang tipan, no, sa isa sa mga angkan o tribo ng mga anak ni Israel. At yun ay sa angkan ng Judah. No, so ang Judah na lahi ni David, lahi ni Israel ay
Royal yan. Royal na kalikasan yan. Makahari yan. At nandiyan ang linya ng Panginoon bilang anak ng tao. So, pwede mo sabihin, anak siya ng tao. Pero hindi lang basta anak ng tao, kundi makaharing angkan. Amen. At yung isa naman ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, dibinong kalikasan. Amen. Okay, so this verse say, Paul, a slave of Christ Jesus, a called apostle, separated unto the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, who came out of the seed of David according to the flesh, who was designated the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, out of the resurrection of the dead, Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, so ito magandang pagpapakilala. Okay, so sinabi rito, concerning his son, yung his unang son dito ay only begotten son. Okay. Tapos mula sa only begotten son, okay, siya ay isinilang, no, at naging binhi ni David. Kaya nagkaroon ng, yung only begotten son, nagkaroon ng human nature kasi naging seed of David. Sabi niya, seed of David according to the flesh. Tapos, who was designated the Son of God in power. Okay? According to the Spirit of holiness, out of the resurrection of the dead, Jesus Christ our Lord. Okay, so siya ay naitalaga. Pwede natin sabihin, bago siya naitalaga, okay, hindi pa siya ang panganay na anak ng Diyos. Pero sa kanyang pagkabuhay na muli, nagkaroon siya ng isang titulo. No? At ito ay ang titulo ng anak ng Diyos na tumutukoy sa kanyang pagkapanganay na anak. No? At ito ay naging bunga ng kanyang pagkabuhay mula sa kamatayan. According to his human nature, Christ is the seed of David, a descendant of a person in history. According to his divine nature, he is the Son of God, the expression of God in the New Testament. The title Son of God means the expression of God. Amen. As the Son of God, Christ expresses God the Father. Amen. So may special thing pala doon sa Son of God dito. So ang Son of God dito, pwede natin sabihin ay Diyos. No? Pero ang pinaka-meaning niya ay expression of God. Nang ibig sabihin, hindi makikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng anak ng Diyos, siya ay naihayag. Amen. According to his human nature, Christ is the seed of David, a descendant of a person in history. Okay, so nabasa ko na to. Ito, tutuloy ko. As the Son of God, Christ expresses God the Father. No man has ever seen God, yet the Son, as the Word of God and the speaking of God, has declared Him. Amen. So ito ay sa Biblia, sinasabi sa atin na si Kristo, okay, bilang anak ng Diyos, ay naghayag sa Ama. No, ang Diyos ay hindi nakikita, subalit sa pagdating ng anak, no, sa pagdating ng anak, ang Diyos na hindi nakikita ay naihayag sa pamamagitan niya. Pero bago siya dumating, sabi rito, no man has ever seen God, walang nakakita sa Diyos. So bago dumating ang Panginoon, walang isang tao na nakita ang Diyos. So, ngayon, meron na ba? Meron na. Kasi nagkatawan tao siya. Hindi ba yung tao nakikita? O hindi ba Diyos yan? Kaya, yung hindi nakita, yung Diyos na hindi nakita sa mga nagdaang panahon, nakita na. Ang ginamit niyang word dito, declared Him. Hinayag siya. Ang anak na dumating, hinayag niya yung Diyos na hindi nakikita.
Amen. Ito maganda sabi niya. Amen. The Father is the invisible God, the hidden God. The Lord Jesus, the Son of God, is the manifest God. As the seed of David and the Son of God, Christ is complete God and perfect man, the God-man. So nagkaroon ng isang, pwede natin sabihin, hindi naman talaga pagbabago, kundi pagsulong sa aspekto ng Diyos. Sumulong. Ang Diyos mismo sumulong din at nag-progress. Di ba? Ito is progress ito eh. O pwede natin, minsan ang ginagamit natin salita ay na-process. Pwede rin yan, pero yung pagka-process niya, okay, ay isang progressive process. No? Na mula sa isang Diyos na nakatago, hindi nakikita. Wala pa ni isang taong nakakita. No? At itong Diyos na ito, no, mula sa binhi ni David, ay nagkatawang tao. Naging laman, naging tao. No? At itong taong ito, sabi niya, He declared, the Father, declared ang ginamit sa English, pinahayag. No? Kasi minsan may mga ibang meaning yung salitang declare o declaration eh. Pero dito, yung declare, okay, is manifested. He declares by manifesting Himself. Kaya yung Diyos na hindi nakita, ay nakita na. O sino ba mas gusto niyo? Yung Diyos na nakatago o yung nakikita? Ay, kung ako tatanungin mo, gusto ko yung nakikita ang Diyos. Pero siyempre, pareho naman Diyos yan. Kaya lang, doon sa aspekto ng nakikita siya, ito ay isang progress sa bahagi ng Diyos. Mula sa hindi nakikitang Diyos, ay naging nakikitang Diyos na. Hindi lang nakikita, nakakausap, nakikita, okay? At patuloy na dumaan sa proseso hanggang makaisa natin, maranasan natin, matamasa natin. Kaya sa umpisa pa lang sinabi dyan eh. No? Dahil siya ay may dalawang kalikasan, pantao at divino, pwede siyang maranasan at matamasa. So, salamat sa Panginoon sa kanyang dinaanang proseso. Okay? At itong prosesong ito ay pumasok siya, no, sa panibagong status. Kaya sa panahon ngayon, ano na ang Diyos? Ano na ang Diyos? Tao ba siya? Tao na siya. Tao na siya. Diyos pa rin ba siya? Siyempre, Diyos din siya. Kaya siya ay Diyos-tao. Yan yung pinaka-latest na situation na ng Diyos. Diyos-tao na. Nung siya ay namatay, nabuhay na muli, yung humanity niya, hindi na nawala yun. At siya ay mananatili, no, na Diyos-taong Diyos. So mananatili siya. Di ba may kanta tayo, ngayon may tao na sa langit. Paano nagkaroon ng tao sa langit? Kasi dinala ng Panginoon yung kanyang humanity sa sangkalangitan bilang Diyos. Bilang Diyos. Amen. So, yan. At sabagay, hindi dito binanggit. Yung kanyang pagiging tao, okay, na ano din siya, na proseso din siya. Bago siya nabuhay na muli, yung kanyang pagiging tao ay isang perfectong tao lang. Pero nung siya ay nabuhay na muli, kumpletong Diyos na ang kanyang pagiging human, divine, kumpletong Diyos. No? Hindi lang siya naisilang na muli bilang panganay, kundi yung humanity niya naisilang din at naging bahagi ng kanyang pagiging Diyos. Ang taas niyan. Oo. So, yun yung ibig sabihin. Kaya ginamit natin yung salitang sanize na proseso para maging anak. So, bago siya nabuhay na muli, yung kanyang humanity, hindi pa anak ng Diyos. Pero nung siya ay nabuhay na muli, ang kanyang humanity at divinity, okay, ay na-transfigured na maging isang kumpletong Diyos at anak ng Diyos.
No? At sa karagdagan, siya ay naging panganay na anak ng Diyos. Ang yaman nitong mga kaalaman na to tungkol sa anak. Kailangan makilala natin ang Panginoong Hesus sa ganyang mga malalalim na kahayagan. The mysterious person with a wonderful status of two natures. The Lord Jesus Christ is the seed of David, and the Son of God is the contents of the gospel of God, which is revealed in the entire book of Romans. The entire book, from chapter 1, which concerns the person of Jesus Christ, the God-man, and the righteousness of God in chapter 16, which concerns the local churches as the expression of the body of Christ, is the gospel, the good news, the glad tidings of God to men in its completeness. Amen. Okay, so, una-una, binanggit sa atin yung gospel. Gospel, mabuting balita, masayang balita. Etong gospel, okay, bagamat balita siya, pero eventually, hindi lang siya balita, living person siya. Ang gospel ay isang buhay na persona. No? Kapag good news lang, marami namang good news eh. Pero walang magagawang kaligtasan yan. Kailangan yung gospel, persona siya. No? Na isang buhay na persona na dinadala sa tao. Okay. At ano itong personang ito? Okay. So, ang personang ito ay si Jesucristo. Okay. Ang Diyos tao na dumaan sa pagkakatawang tao. Okay. At naisilang na muli ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. At sa kanyang pagkasilang na muli, siya ay kumpletong Diyos. Sa kanyang pantaong kalikasan, dibinong kalikasan, at siya din ay, siya din ang panganay na anak ng Diyos na dinala tungo sa atin. Paano siya naidala? Kasi espiritu siya. So yan ang gospel. Kung hindi yan ang gospel, okay, wala nang ibang gospel. At kung hindi isang buhay na persona ang gospel, hindi siya makakaligtas. Hindi siya makakapagligtas. Kaya yun yung maganda. Malinaw na sinabi to sa, I think, Romans chapter 1 Sabi niya, concerning the gospel. Tapos sabi niya, the Son of God, Jesus Christ. So, tungkol sa Ebanghelyo, binanggit na Jesus Christ. Jesus Christ yung gospel. Buhay na persona. Okay. Pagkatapos, pagdating sa chapter 16, okay, ito ay isang corporate na katawan na walang iba kundi ang ecclesia lokal. So, nagkaroon siya uli ng isang development mula sa individual na Kristo na naisilang na muli, okay, nadala tungo sa mga mananampalataya at nagbunga ng isang katawan na walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang ecclesia lokal. No? Kaya yung salitang mystery, ang ganda ng kahulugan niya. Sinasabi niya si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Nang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, naihayag yung hindi nakikitang Diyos. Yan ay walang iba kundi si Kristo. At si Christ at ang eklesiya naman, ang hiwaga ni Kristo. Sa pamamagitan ng eklesiya, si Kristo ay naihayag naman. At ito ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang eklesiya lokal, na pinakita naman sa chapter 16 ng Romans. Amen. So, kumpleto yan. Di ba? Kumpleto yung mga pahayag. So, pagkatapos ipahayag yung kumpletong Diyos, tao, Diyos, okay, na pasukdol. Tapos pagdating sa chapter 16, body naman siya. At walang iba kundi ang eklesiya. Amen. Okay, so in chapter 1 of Romans,
We see Christ as a wonderful person with two natures, divine and human. And in the last chapter, we see the local churches. This indicates that the beginning of the gospel is Christ and the consummation of the gospel is the local church. So ito, kinunclude na siya. Sabi niya, sa umpisa, ang pinakikita sa atin ay si Kristo na may dalawang kalikasan. Human and nature. So yan yung pinakita sa atin, yan yung present sa atin. At pinakita sa atin na sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging panganay na anak ng Diyos. Okay. Pero nag-develop pa uli pagdating sa chapter 16. Pagdating sa chapter 16, ang kasukdulan ni Kristo ay walang iba kung hindi ang mga eklesiya lokal. Kailangan masundan natin to. Para sa ganun yung revelation natin, umaano rin yung nagpa-progress din. Di ba? Noong nakaraan sinabi, dapat may knowledge tayo. Dapat yung knowledge natin ay kaalaman tungkol kay Kristo. Di ba? Kapag ang kaalaman mo hindi tungkol kay Kristo, hindi mayaman na kaalaman yan. So meron din mga tao, may kaalaman sa Biblia, pero hindi ito ang talagang dapat na maging kaalaman. Ang dapat maging kaalaman natin ay ang kaalaman. Okay, kaya sinabi sa Pedro, it should be the knowledge, okay, of God and Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. So these local churches are the issue of the dispensing of Christ's person with his divine and human natures. This one is dispensed into the chosen, God's chosen and redeemed people to make them members of the body of Christ as the church of God, which is expressed around the globe as the local churches. The gospel of God is thus God's entire New Testament economy. And the center of this gospel of God is Jesus Christ, the God-man. Amen. So, binigyan tayo ng isang mas malawak na pananaw kung paano naibunga ang eklesiya. Ang eklesiya ay naibunga sa pamamagitan ng dispensing. Sa Tagalog, pamamahagi. Ang Kristo, di ba, na naisilang na muli, okay, na naging panganay na anak ng Diyos, ay naging espiritu. At siya ay naibahagi sa mga piniling anak ng Diyos upang maging buhay nila, upang maging kahayagan nila. At dahil natanggap nila ang Panginoon, sila ay napasukdol, naging ang local church, naging ang katawan ni Kristo. At na siyang tinatawag nating mga eklesiya lokal. Pag sinabi natin mga eklesiya lokal, ito ay ang mga eklesiya sa mga city na naging bunga ng pamamahagi. Pamamahagi ni Kristo tungo sa mga pinili ng Diyos. So, yan yung pagkabuo ng eklesiya. So, ang eklesiya, hindi siya nabubuo ng membership. Siya ay nabubuo o nabuo sa pamamagitan ng dispensing, na ibahagi si Kristo sa iyo, na ibahagi sa isa, na ibahagi dito, kay Gito, ako, kasama kayo. Nabuo tayo, naging katawan ni Kristo mula sa pamamahagi. Amen. Okay, so last paragraph na ako. The gospel of God as revealed in Romans is not concerned with religion, doctrine, or forms, nor it is merely concerned with redemption, forgiveness, or justification. The gospel of God is concerned with God's Son, Jesus Christ our Lord. This indicates that the gospel is concerned with sonship. Amen. Sonship siya. Ito naman. Ang bagong term naman dinala niya rito ay sonship, pagkaanak. Ang naibunga rin ng pamamahagi kay Kristo
ay ang pagkaanak. Ibig sabihin tayo ay naisilang na muli at naging mga anak ng Diyos. Pwede nating sabihin, ang mga anak ng Diyos, okay, ay ang totoong kahayagan ng Diyos. Kanina sinasabi natin, yung Son of God, ang pinaka-meaning niya ay God's expression. No? Pero isa lang yan. Isa lang yan. Siya ay Son of God, expression of God, pero isa lang siya. Pero yung naging bunga ng kanyang pamamahagi bilang anak ng Diyos ay hindi lang isa, kundi nagbunga ng marami. Malaki ang kahayagan sa pamamagitan ng maraming mga anak ng Diyos. At ito yung tinatawag nating sonship na naging bunga, okay, naging resulta ng Ebanghelyo na walang iba kundi ang persona ni Jesucristo na nabuhay na muli, na nagtataglay ng dalawang kalikasan, pagkatao, pagka-Diyos, yung kanyang pagkatao, siya ang binhi ni David, at yung kanyang dibinong pagkatao ay siya ang anak ng Diyos. At siya ay naibahagi para sa pagkaanak, hindi lang isa, pagkaanak ng marami bilang pagpapatuloy ng kahayagan ng Diyos sa isang malawak at malaking pagkahayag. Amen. Amen. Okay, so it is God's intention to produce many sons conform to the pattern, the model of Christ as the firstborn Son of God. Through Christ, in Christ, and with Christ, many sons are being produced. Romans 1:3-4 gives us Christ, God's Son, as the prototype, and 8:29-30 unveils the many sons as the mass production. Thus, the gospel of God is concerned with producing many sons conformed to the image of Christ. Amen. So binanggit sa atin yung yung mass production. So ang mass production dito, yung many sons na. Pero okay, meron siya isang model muna. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. So ang Panginoon ang naging umpisa, model, prototype, okay, ng marami mga anak ng Diyos. Para bang katulad ng isang binhi. Yung isang binhi, kapag tinanim mo siya, dadami siya. Pero pag dumami siya, pareho rin siya ng binhi na isa na tinanim mo. Kaya yung isa, siya yung una, siya yung model. At lahat ng mga binhi na sisibol at magiging marami, lahat sila ay naihubog mula doon sa unang binhi. Kaya pwede natin sabihin, tayo ang pagpaparami na ni Kristo. Tayo ang marami mga anak ni Kristo. Tayo ang katawan ni Kristo. Tayo ang eklesiya. At lahat ng mga term na ito ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. At ang ekonomiya ng Diyos ay ang pagsasagawa ng Panginoong Hesus sa panahon na ito. Upang sa pamamagitan ng pamamahagi, okay, patuloy na pinaparami ang anak ng Diyos. Patuloy na pinapalawak ang kahayagan ng Diyos. Ang hindi nakikitang Diyos ay patuloy na naihahayag. At ito ay patuloy sa paglaki ng katawan ni Kristo. Walang iba kundi ang eklesiya. So ito yung gospel ngayon. Amen. Amen. So salamat Panginoon sa mga proseso mong dinaanan. Salamat ikaw ay nagkatawang tao upang ang Diyos na hindi nakikita ay maihayag sa pamamagitan mo. At ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. At Panginoon, salamat din sa iyong proseso ng pagkabuhay na muli. Mula dito, ikaw ay naisilang na maging panganay na anak ng Diyos. Panginoon, at kami naman ang naging marami mga anak ng Diyos na napasukdol at naging bunga ng pagpaparami sa pamamagitan ng pamamahagi
ng Espiritu ngayon. Salamat, Panginoon. At kami rin ang marami mga anak ng Diyos na naibunga mula sa anyo ng unang anak. Salamat, Panginoon. At itong pagpaparaming ito ay napapatuloy sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon. At ikaw ang tunay na Ebanghelyo. Ikaw ang persona na dumaan sa iba't ibang proseso na siyang Espiritu ngayon upang maibahagi sa mga pinili ng Diyos. Salamat, Panginoon. Amen.